February 10, 2025, ang 7 taong gulang na si Kim Hanul ay pauwi na sana tulad ng ibang araw. Katatapos lang ng kanilang after-school program at naghahanda ng umuwi. Ngunit sa halip na tumungo sa gate ng paaralan, dinala siya sa isang pasilyo ng isang taong kanyang pinagkakatiwalaan. Sa loob ng isang maliit, madilim na storage room, ang mundo sa labas ay nagpatuloy gaya ng dati. Walang nakakita sa nangyari sa likod ng nakasarang pintong yon. Walang nakarinig ng sandaling ang buhay ng isang batang babae ay walang awang ninakaw. At nang malaman ng kanyang pamilya na hindi pa siya nakakauwi, nagsimula ang paghahanap. Isang desperadong paghahanap na magtatapos sa isang hindi maisip na pagtuklas. Ngayon alamin po natin ang pinakabagong trahedya mula sa South Korea, ang kaso ni Kim Hanul. Patapos na ang araw ng paaralan. Ang ingay ng mga bata na nag-iimpake ng kanilang mga bag, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan at nagmamadaling patungo sa lapasan ang pumuno sa gusali. Sa labas, naghihintay ang mga magulang sa tarangkahan, umaasang makikita ang kanilang mga anak na lalabas anumang minuto. Pagsapit ng 4:30 ng hapon, umalis sa silid-aralan ng daycare ang isang 7 taong gulang na si Kim Hanul. Ang kanyang maliit na backpack ay ligtas na nakasabit sa kanyang mga balikat. Ginugol niya ang hapon sa pagguhit at ang nasasabik siyang ipakita sa kanyang ina ang kanyang pinakabagong nilikha. Habang naglalakad siya patungo sa lapasan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa pasilyo. "May aklat ako para sa iyo," sabi ni A, isa sa kanyang mga kuro na tinuturo ang audiovisual storage room. 4:40 na ng hapon, walang pag-aalinlangan. Sinunda ni Hanul si A sa storage room. Isang madilim na lugar, puno ng mga lumang gamit at kagamitan sa paaralan. Pagpasok, ang maingat na isinara ni A ang pinto, saka ito inilak. Sa labas, ipinagpatuloy ng mga estudyante at ng mga kuro ang kanilang mga gawain. Walang kamalay-malay na sa likod ng pintong yun, may napakalaking nangyayaring hindi tama. 4:50 ng hapon, ang mga magulang ni Hanul ay naghihintay sa kanyang pag-uwi sa ngayon. Tiningnan nila ang location tracking app sa kanilang cellphone. Makikita ang signal ni Hanul na nasa loob pa rin ng paaralan, hindi gumagalaw. Tinawagan nila ang telepono ng anak, walang sumasagot. Sinubukan nilang muli pero wala pa rin. 5:10 ng hapon, nababalisa dumating ang lola ni Hanul sa paaralan. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng takot habang hinahanap niya ang apo sa mga pasilyo at tinatawag ang pangalan nito. Malapit sa audiovisual storage room, nakita niya si A na hindi natural na nakatayo. Tense ang ekspresyon nito. "Nasaan si Hanul?" tanong ng lola sa guro. Matalas ang boses ng matanda na may pag-aalala. Nagdalawang isip si A bago bumulong na hindi niya alam. Pagkatapos sa isang mabilis na paggalaw, pumasok siya sa loob ng storage room at inilak ang pinto. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis, mabibigat ang mga yabag habang mabilis silang gumagalaw sa pasilyo ng paaralan. Itinuro sa kanila ng lola ni Hanul ang nakalak na storage room. Makikita ang desperasyon sa mga mata ng matanda. Kinatok ng mga pulis ang pinto. Inutusan ang tao sa loob na buksan ito, pero walang tugon. Isang pulis ang humakbang pasulong at malakas na sinipa ang pinto na agad namang bumukas. Nabalot ng katahimikan ng silid. Sa loob, nakahiga si Hanul na hindi gumagalaw sa malamig na sahig. Ang kanyang puting school blouse na dati ay malinis, ngayon ay nabalot ng kulay pula. Ang kanyang maliliit na kamay na dati ay puno ng buhay ay nakapulupot malapit sa kanyang dibdib. Nagkalat ang dugo sa ilalim ng kanyang marupok na katawan. Ilang talampakan ng layo, nakaupo si A na nakasandal sa dingding, nanginginig sa mababaw ng mga sugat sa kanyang mga pulso at leeg. 5:50 ng hapon, binuhat ng mga paramedic si Hanul sa isang stretcher. Mabilis ang ngunit maingat ang kanilang mga paggalaw. Lumingon ang lead medic sa mga pulis at umiling. Wala na silang magawa. Sa labas ng paaralan, kumikislap ang mga ilaw ng mga sasakyang pang-emergency. Napuno ng mga nakikiusyosong tao ang paligid habang nalulunod sa iyak ang pamilya ni Hanul. Isang batang babae ang pumasok sa paaralan noong umagang yun tulad ng dati, ngunit hindi na siya nakauwi. Nawalan siya ng buhay sa kamay ng isang guro.
Isang taong dapat sana ay pinagkakatiwalaan niya. Ang dapat na magpoprotekta sa kanya. Ang babaeng naging dating responsable sa paggabay sa mga kabataang estudyante, sa halip ay kumitil sa buhay ng isa sa kanila. Ang mga ulat sa kalaunan ay nagsiwalat na si A, ang 48 years old na guro, ay nahihirapan sa matinding depresyon mula noong 2018. Noong December 2024, nag-medical leave siya dahil sa kanyang lumalalang mental health. Ang bakasyon ay dapat tumagal ng 6 na buwan, ngunit makalipas lamang ang 3 linggo, bumalik siya sa classroom at walang nagtanong tungkol dito. Sa mga araw bago ang trahedya, nagsimulang lumabas ang mga nakababahalang detalye. Naroon ang mga palatandaan ng papala, paulit-ulit at nakakaalarma. Gayunpaman, walang nagawa upang pigilan ang malagim na darating. Si A ay nagpakita ng kakaiba at marahas na pag-uugali. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang hindi mahuhula ang mood swings, mainiting ulo at nakakagambalang mga aksyon. Sa isang punto, pinilipit niya ang braso ng isang katrabaho matapos magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Alam ng paaralan ng tungkol dito. Ipinalam din ito sa education office ngunit walang nagbago. 5 araw lamang bago ang insidente, sinira ni A ang ari-arian ng paaralan sa sobrang galit. Kinabukasan, pisikal na inatake niya ang isa pang guro. Hinawakan ang pulso nito at sinusubukang sakalin. Sinunod ng paaralan ng protokol at iniulat ang insidente sa education office. Ngunit ang tugon ay iulat ito sa pulisya pero walang gumawa. Kahit noong umaga ng February 10th, ang araw ng insidente, binisita ng mga education officials ang paaralan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga ulat at alalahanin, nakipag-usap lamang sila sa punong guro at vice principal. Hindi man lang nila kinausap si A. Walang ginawang aksyon o walang ginawang interbensyon. At pagkaraan ng ilang oras, binayaran ng isang bata ang pinakamataas na presyo. Walang sinayang na oras ang mga pulis. Hinalughog ng mga investigador ang bahay, kotse at computer sa silid-aralan ni A. Naghahanap ng anumang ebidensya na maaaring magpaliwanag kung paano at bakit nangyari ang trahedyang ito. Ang kanyang cellphone at laptop ay ipinadala para sa forensic examination kung saan sinuyod ng mga espesyalista ang kanyang browsing history. Naghahanap ng anumang mga palatandaan na ang pag-atake na ito ay pinlano. Kinumpirma naman ng mga resulta ng autopsy kung ano ang kinatatakutan na ng lahat. Napakaraming malalim na sukat. Walang kahit isang tanda ng pag-aatubili, kaya't hindi isang aksidente. Ito ay sinadya. February 12, 2025, nakumpleto ng National Forensic Service ang autopsy ni Kim Hanyul. Kinukumpirma kung ano ang kinatatakutan ng kanyang pamilya kahit alam na nila. Si Hanyul ay nagtamo ng maraming malalalim na pinsala. Ang opisyal na sanhi ng pagkalakot ng buhay nito ay dahil sa maraming sukat na natamo mula sa maraming saksak na siyang tumapo sa kanya. Pero may mas nakadurog pa sa puso ng kanyang pamilya. Nakakita ang forensic team ng mga sukat sa pagtatanggol sa sarili sa maliliit na kamay ni Hanyul. Sinubukan nitong lumapan. Sa nakakatakot ng mga sandaling yun, ginawa niya ang lahat para maprotektahan ang sarili, makatakas at mabuhay. Ang kanyang mga huling sandali ay ginugol sa pakikipaglaban dahil gusto niyang mabuhay, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ang criminal psychologist na si Pyu Chang-won ay nireview ang mga aksyon ni A. Ayon sa kanya, nang makaharap nito ang lula ni Hanyul, hindi nagpanik si A, hindi siya umiyak. Sa halip, nagsinungaling pa siya. Sinabi niya sa pamilya ni Hanyul na wala ito doon at hindi alam kung nasaan si Hanyul. Saka pumasok sa storage room at inilak ang pinto. Hindi yon ang tugon ng isang taong nawala ng kontrol sa isang sandali ng kabaliwan. Yon ay isang taong sinusubukang takpan ang kanilang mga bakas. Isang taong nakakaalam kung ano mismo ang kanilang ginawa at sinusubukang ipagpaliban ang pagkakatuklas. Noong February 12, 2025, sa panahon ng isang panayam, si Pyu Chang-won ay gumawa ng malinaw na paninindigan. Sinabi niya ito ay hindi isang krimen ng kawalan ng pag-asa, kundi ay isang kalkuladong aksyon. Ngunit ano nga ba ang nagpasiguro sa mga investigador at sa mga eksperto na pinlano ang insidenteng ito? Ang ebidensya, parehong physical at behavioral, ay nakaturo sa isang direksyon. Una,
Ini-unlock ni A ang audiovisual storage room ng maaga ng araw na yon na karaniwang nakalak. Matagal pa bago nangyari ang insidente. Ang katotohanan na siniguro niyang mabuksan ito ng maaga ay nagpapahiwatig na plano niyang magdala ng isang tao sa loob. Isa pa, sadyang hinintay niya ang huling pag-alis ng mga mag-aaral pagkatapos ng after-school program. Nakita sa footage ng surveillance si A na nakatayo sa hallway. Pinagmamasdan ang mga bata habang umaalis sila. Naghihintay hanggang isa na lang ang natitira, si Hanyul. Bukod pa rito ang mismong sandata ng krimen. Hindi basta-bastang napulot lang ni A ang isang bagay na nasa malapit sa init ng sandali. Bumili siya ng isang partikular na uri ng kutsilyo mula sa isang tindahan. Mga 2.2 kilometers lamang mula sa paaralan sa oras ng trabaho. Ilang oras lang bago ang krimen. Gayunpaman, ang kanyang mga salita at ang mga aksyon pagkatapos ng insidente ay higit pang sumusuporta sa teorya ng pinagplanuhang pagtapos ng tao. Nang dumating ang lola ni Hanyul, hindi man lang nag-atubiling humingi ng tulong si A. Walang pagtatangkang sabihin na isa lang itong aksidente. Sa halip, nagsinungaling siya at inilak ang pinto. Aktibong sinusubukang itago ang krimen hanggat maaari. At pagkatapos, dumating ang isa pang nakakatakot na kaisipan. Paano kung ang lola ni Hanyul ay pumasok sa storage room bago dumating ang mga pulis? Hindi nag-atubili si Pyo Changwon. Aniya, malaki ang posibilidad na atakihin rin siya ni A. Sinabi niyang lubhang mapanganib ang suspect sa sandaling yon. Nang tanungin kung ang depresyon ay ang maaaring motibo, matatag na tinanggihan ni Pyo ang ideya. Aniya, tulad ng kung paano sinisisi ng ilang kriminal ang alak, mga isyu sa pamilya o pagkawala ng trabaho, ginagawang dahilan ni A ang sakit sa pag-iisip. Ngunit ang katotohanan ay nagpakita siya ng labis na pagiging agresibo at marahas na ugali, at iyon ang humantong sa krimen na ito. Tungkol naman sa sinabi ni A na binili niya ang kutsilyo para saktan ng sarili, walang pag-aalinlangan itong ibinasura ni Pyo. Sinabi niyang pagdadahilan lang daw yon. Ang pagbili ng sandatang yon ay bahagi ng planong pagtapos ng tao. Nasuportahan naman ng lubos na kalupitan ng krimen ang kanyang konklusyon. Sinabi ni Pyo na kung gusto lang ni A na tumapos ng tao, sapat na ang pananakal. Pero hindi siya tumigil. Ginamit niya ang sandatang inihanda niya ng paulit-ulit. Lahat ng tungkol sa krimen, mula sa paraan ng pag-unlock ng silid ng maaga, sa kung paano niya pinili ang kanyang biktima, sa kanyang mga pagtatangka na linlangin ng pamilya, ay tumuturo sa isang hindi maikakailang katotohanan. Ito ay hindi bastang pagkilos ng karahasan. Ito ay isang pagpatay na binalak. Lumitaw ang mga bagong detalye tungkol sa kung paano ibinalik si A sa paaralan sa kabila ng kanyang mahabang kasaysayan ng mga isyu sa kalusugan ng isip bilang isang guro na may kaunting pagsisiyasat. Ayon sa mga dokumento, na-clear si A para sa normal na tungkulin sa kanyang pagbabalik sa pagtuturo, sa kabila ng maraming tagapagpahiwatig na hindi siya karapat-dapat na magtrabaho kasama ang mga bata. Ang kanyang medical report na isinumiti sa oras ng isang reinstatement ay nakasaad na ang mga sintomas ay halos wala na at tila posible na ang normal na trabaho. Direktang sumasalungat ito sa isang naunang medical assessment na nagpapayo na kailangan niya ng hindi papaba sa 6 na buwan ng paggamot dahil sa matinding depresyon. Dati ipinagtatanggol ng Daejeon Metropolitan Office of Education ang pagbabalik turo ni A sa pagsasabi na nakakuha siya ng ulat sa ospital na nagpapatunay na kaya niya ang pang-araw-araw na gawain at hindi na kailangan ng paggamot. Gayunpaman, iminumungkahi ng mga bagong ibinunyag na record na hindi lamang itinuturing na angkop si A para sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin para sa mga tungkulin sa pagtuturo sa mga bata sa kabila ng kanyang documented history ng kawalang tatag ng pag-iisip. Ang isang masusing pagsuyod sa kanyang medical history ay nagsiwalat na si A ay nasa ilalim ng psychiatric na pangangalaga sa loob ng 5 taon na may episodes ng mga relapse at lumalalang mga sintomas. Lumaki ang sitwasyon noong kalagitnaan ng 2023 na nangangailangan ng masinsinang paggamot pagsapit ng January 2024. Nag-iba-iba ang kanyang kondisyon, ngunit noong September 2024, lumala na ito ng husto. Gayunpaman, magalipas lamang ang 3 buwan noong December 2024,
pumirma ang kanyang doktor sa kanyang reinstatement request. Ang katuwiran ay sa unang bahagi ng December, ang kanyang mga natitirang sintomas ay makabuluhang nabawasan. Ginagawang posible ang normal na trabaho sa pamamagitan lamang ng 3 kinakailangang dokumento: isang sulat kamay na kahilingan sa muling pagtuturo, evaluation ng punong guro ng paaralan, at isang medical certificate na aprobahan si A na bumalik sa trabaho 21 araw lamang pagkatapos mag-apply para sa mahabang bakasyon. At sa loob ng 6 na linggo ng kanyang pagbabalik sa pagtuturo, tinapos niya ang buhay ng isang batang estudyante sa kanyang silid-aralan. Ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na paghahayag sa kasong ito ay ang pagkabigo ng Teacher Health Review Committee, ang kinatawan na responsable sa pagtukoy kung ang isang guro ay karapat-dapat sa tungkulin. Sa kabila ng marahas na pag-uugali ni A at nakadokumentong psychiatric history, hindi kailanman nagpulong ang komite upang i-assist ang kanyang kaso. Sa katunayan, ipinahihiwatig ng mga ulat na ang komite ay isang beses lamang nagpulong mula noong 2015. Binibigyang diin ng isang kritikal na kakulangan ng pangangasiwa para sa mga guro na may kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang kontrobersya na pumapalibot sa muling pagtuturo ni A ay nagdulot ng galit ng publiko sa maraming katanungan kung paanong pinahintulutang manatili sa isang silid-aralan ng isang taong nagpapakita ng gayong mali-mali at marahas na pag-uugali. Ang kakulangan ng isang nakabalangkas na proseso ng pagsusuri, ang kabiguan na iulat ang kanyang mga pag-atake at ang kawalan ng kakayahan ng mga opisyal ng edukasyon na mamagitan, lahat ay nasa ilalim ng pagsusuri. Ang pagbabalik na sa trabaho ay hindi lamang bureaucratic failure. Ito ay isang serye ng mga napalampas na pagkakataon upang maiwasan sana ang isang ganap na maiiwasang trahedya. Dapat ay buhay pa si Kim Han-yul. Ipinakilala ng gobyerno ng South Korea ang Han-yul Act, isang batas na nagpapahintulot sa mga paaralan na makapagpahinga ang mga guro kung sila ay itinuturing na mentally unfit sa trabaho. Upang matugunan ang pag-aalala ng publiko, inihayag ni Minister Lee Joo-ho ang mga plano upang palakasin ang seguridad ng mga paaralan. Ang mga paaralan ay magpapakilala ng mas mahigpit na mga kontrol sa bisita, pagbutihin ang mga protokol sa kaligtasan sa mga silid-aralan at ang mga after-school programs, at palawakin ang suporta sa kalusugan ng isip para sa mga guro at ang mag-aaral. Sa pagkalat ng balita, ang pagkabigla ay nauwi sa galit. Humihingi ng mga sagot ang mga mamamayan. Paanong pinayagan ng isang gurong hindi matatag ang pag-iisip na muling magturo sa isang silid-aralan? Bakit walang interbensyon na ginawa? Paano ito nangyari? Nagsagawa naman ng vigil sa labas ng paaralan. May mga bulaklak, drawings, teddy bears ang inilagay sa labas ng gate. Isang bansa ang nagdalamhati. Nagluluksa sa isang batang hindi nila kilala, ngunit nadama nila ang kawalan. Nananawagan ng mga tao na ilapas ang buong pagkakakilanlan ni A para matugunan ang mga sistematikong pagkabigo. Ang kalunos-lunos na pagkawala ng 7 years old si Kim Han-yul ay nagdulot ng mga makabuluhang alalahanin tungkol sa mental health management ng mga educators at ang mga protokol sa kaligtasan sa loob ng paaralan. Ang insidenteng ito ay nagpakita ng kawalan ng isang systematic framework upang i-monitor at suportahan ang kaisipan ng mga guro, pati na rin ang kakulangan ng mga legal na probisyon upang matugunan ang mga sitwasyon kung saan ang mga educators ay maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral. Ang gurong si A ay dinala at nilapatan ng Lunas sa isang ospital dahil sa mga sukat na natamo niya matapos ang krimen. Sinabi ng mga otoridad na sa sandaling maging stable ang kanyang kalagayan, siya ay formal na tatanungin at mahaharap sa mga kaso. Nagsagawa na ang mga pulis ng mga search warrant sa kanyang tahanan, kotse at mga personal na kagamitan para mangalap ng ebidensya. Sinuri din ng mga pulis ang kanyang mga digital activities at mga medical records upang mabuo ang kanilang kaso. Bagamat walang eksaktong petsa na itinakda para sa pagtatanong, ang mga opisyal ay nagpahiwatig na ang mga interogasyon ay magaganap sa sandaling makumpirma ng mga doktor na si A ay sapat ng nasa pisikal at mental na katatagan upang lumahok sa imbestigasyon. At dahil sa kalupitan ng krimen at ang malinaw na mga palatandaan ng premeditation,
Taos-pusong umaasa ang lahat na matatanggap ni Egg ang pinakamataas na parusang posible. Isang buhay ang kinuha sa pinakakasuklam-suklam na paraan at ang katarungan ay dapat ibigay sa buong saklaw ng batas. Lumipas sa mga araw, nananatili ang sakit na dulot ng trahedya. Ang mga kaklase ni Hanyul ay nakaupo sa silid-aralan na hindi na niya babalikan pa. Ang kanyang mesa ay nananatiling hindi nagalaw, isang tahimik na paalala ng buhay na ninakaw. Nakikinig pa rin ng kanyang ina sa mga boses sa mga recordings na hindi na muling tatawag sa kanyang mama. Malapit nang dumaan sa paglilitis ang kaso. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ang bansa ay nagmamasid, naghihintay, umaasang maibibigay ang hustisya. Ngunit walang sentensya ang makakapagwalang bisa sa nakawana. Walang desisyon ang makakapagbalik pa kay Hanyul. Ang isang katotohanan ay hindi magbabago kailanman. Isang batang babae ang nagtiwala sa kanyang guro at ang pagtitiwala na yon ang naging dahilan ng lahat. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, salamat po sa panonood. Paalam!